Sino amo mo? Yung Duterte mamamatay? Ha? Sino amo mo? Si Kibuloy na manyakis? Gusto mo ba sumunod kay Kibuloy? Sige na! Walang pumipigil sa'yo kung gusto mo maging manyak. Ha? Wala. Pero pag naranasan mo mga ginawa ni Kibuloy sa mga anak mo, ha? Wag na wag kang hihingi ng tulong sa gobyerno. Butangin na mo! Si Raulo! Balik tayo sa topic. Court Branch 159. Basta not guilty yung kanyang plea, okay? Nay, ano to? Nay, hubesensya, Nay. Wag ka na sa social media, Nay. Baka bigla ka atakihin. Sisihin mo pa kami dito. Nay, tama na, Nay. Patulog ka na lang. Walang kasalanan. Yun lang. Bawal ang media sa loob ng courtroom. Pero base sa nakasampang kaso sa pagitan ng taon 2011 hanggang May 2016 sa Pasig City at Davao City, Sabi, tagal na. Imagine. Imagine that. nagsabwatan umano si Kibuloy at ang iba pang akusado para i-recruit ang noy menor de edad na biktima para maging miyembro ng KOJC. Naka. At na maging miyembro na ay natusang mamalimos, magsolicit at magbenta ng mga Ginawang members para maging alipin. Para mangurakot ng pera. Diyos ko. Ha? Diyos ko talaga. Grabe ang grupo ni Kibuloy. Ha? Akala nila pupunta sila sa ibang bansa para maging ayaha. Yung pala gagawin alipin ni Kibuloy. Ha? Tagapagkuha ng mga kaperahan. Tapos sila Kibuloy ang gagamit para maging maganda ang buhay nila. tinapay at biskwit at Diyos mag-remit ko. ng pinagbentahan sa KOJC. Diyos ko talaga. Nakaranas daw ng physical at mental abuse ang biktima Diyos kasama ko, ang pagpalo physical na mental pa. Diyos ko, Lord. Kibuloy, ano na to? ng 2x2 at 2x2. bantang tanggalan siya ng scholarship Oh, tinan nyo, oh. Physical abuse ng 2x2, pinagpapalo ata. Oh. Tapos, tinakot pa. dahil sumusuway umano siya sa divine will. Mawawalan ng educational scholarship. Diyos ko talaga naman. Ibang klase. Imagine nyo, ano sabi niya? Ilang years ito? 30 plus years na ba itong grupo niya? Itong kulto niya? Imagine nyo, ilan na ang mga biktima? Good day, Jun Balawang. Ilan na ang mga biktima ni Kibuloy? Sa 30 plus years na yan. Ha? Kulang pa yan sila Amanda, sila Ma'am Arlene Stone, at yung iba pa. Meron pang 5 bago ngayon. Paano pa yung iba na nagtatago kasi nahihiya na sila sa nangyari, mga ginawa ni Kibuloy? Ha? Diyos me! Talaga! Matapos ang halos 2 oras na pagsasakdal, ibinalik sa krami sina Kibuloy. Marami sila Kibuloy. Basta not guilty yung kanyang Not guilty, ang kapal ng muka. plea. Online isinagawa ang hiwalay na arraignment para sa kasong isinampa sa Davao Court pero ipinalipat sa Metro Manila. Dito sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na harap sa kasong child abuse at sexual abuse si Pastor Apollo Kibuloy dahil umano sa pwersang pakipagtalik niya sa biktima na menor de edad pa noon na nirecruit din ng grupo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, nasa 10 testigong ihaharap ng kampo ng biktima laban kay Kibuloy. 10 testigo. 10 witnesses. Ate Arlene Moraliano. Good morning po, ate, ha? Ay, Diyos ko. 10 na witness. Sabi ni Kalahok Ganare, natatawa ko sa mga ungas na KOJC. Nananalangin sa Diyos samantalang kinikilala nilang Diyos na si Pacquiao hindi sila nahingi ng tulong at nagdarasal. Pinapakilala lang ng mga loko-loko ang mga miyembro ng KOJC. Ay. Grabe. Diyos ko, talaga. Minsan na-speechless ako pag na-realize na ang samang tao ni Kibuloy. Sobrang sama. Talo pang masama talaga. Yung parang tinalo mo pa si Satanas sa kadiliman. Pero nag-anyo kang Diyos para manguto. Pero deep inside, demonyo ka. Mas malala pa sa demonyo. Mas malala pa kay Satanas. Baka kasi Satanas natatakot na kay Kibuloy eh. Ayup yan. Pastor Apollo C. Kibuloy and the other accused pleaded not guilty. Thank you. Tapos not guilty ang piniplead sa mga accusations sa lahat.
Diyos ko. Presenting counter witnesses? Ilan Of yan? course. I cannot give you details. Ang complainant na si Amanda wala raw takot na naramdaman sa muling pagkikita nila Yun, buti naman wala nang takot si Amanda. Ay, kasi siyempre, yan yung predator. Si Kibuloy. Ay, nako. Ay, buti nga talaga matapang si Amanda. kanina ni Pastor Kibuloy. Sobrang saya po Ito na pala, oh. Ito na si Amanda, oh. kasi hindi ko po inaakala na Exclusive interview pala to ni GMA. Oh, sa haba-haba ng panahon na nagvo-voice out ako, lumabas na po talaga at nag-arraign. Dun po, sobrang saya po. palakpakan. Dahil sa isang matapang na Amanda, kahit gabi ang dinana sa isang demonyo satanas na si Kibuloy, ito, matapang na hinarap si Kibuloy at natuwa sa mga nangyayari dahil nalalapit na ang hustisya. Hustisya sa lupa at hustisya sa langit. Kibuloy, kabahan ka na. Ha? Sa pang-apat na pinto. Kibuloy din, may 3 pinto na pa langit eh. Pumunta ka sa pang-apat, tingnan mo Kibuloy. Diyos ko. Ako doon. Mula nang i-recruit maging miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao, naging close in pastoral daw siya, maliit na grupo ng Ito na yung mga maliliit na grupo, yung mga close in pastoral. Alam nyo na yun ha. Sa pagsubaybay nyo dito kay Kibuloy, ang mga close in pastoral yan yung mga malalapit na kay Kibuloy. Literal na malapit. mga pinili mga miyembro para personal na magsilbi kay Kibuloy. Mga pili. Diyos ko, yung mga pili, mga makikinis, mapuputi. Diyos ko. Maniniwala pa ako hindi bias kung meron dyan maitim. Meron dyan hindi ganun kagandahan. Pero mayroon standard si Kibuloy kaya halatang halata. Diyos ko. 17 anyos daw siya na mangyari 17? ang umunip mga halay sa kanya Imagine mo, ito 17. Imagine mo 17 to. Paano pa yung 12, 13, 14, 15? ni Kibuloy noong 2014. 2016 na makatakas siya sa tulong ng kanyang mga magulang. Hindi raw Buti naman, tinulungan ka ng magulang mo. niya inakalang makakasuhan niya ang isang maimpluwensyang taong tulad ni Kibuloy. Dahil dito marami raw ang gustong sumira sa kanya hanggang ngayon. Madalas po nila na sinasabi is to discredit nga po yung final ko. Madalas nilang sinasabi na pokpok daw po ako. Yan nga ka talaga kasi ang style nila ng mga KOJC, SMA na, yung mga tumutulong kay pastor, yan ang sasabihin. Yan ang sasabihin dyan. Sisirain ang karakter nung taong nagreklamo against kay Kibuloy. Yan. Diyos ko. Ito, sa sobrang inis ko, kinakalikot ko to habang nagsasalita ako. Pampakalma. Naiinis ako kaya napapatingin ako sa baba eh. Kinakalikot ko to eh. Naiinis ako eh. Tapos idadamay daw nila yung family ko. Alam mo? Ginamit nyo na yung babae, tatakutin mo pa, gamit ang pamilya. Diyos ko. Pero iisa lamang ang pinaguhugutan ng lakas ni Amanda simula noon. Family. Hmm. Kasi kahit nanggaling po kami dun sa loob. Diyos ko. Thank you po sa pamilya nyo, sa pamilya ni Amanda na namulat sa katotohanan na si Pastor Kibuloy ay isang manyako lang. Isang fake na propeta. Nako, thank you sa magulang ha. Kahit medyo huli ng pagkakamulat nyo, at least namulat pa rin kaysa dun sa iba. Ngayon na alam na ang nangyayari, no comment kasi Diyos nila si Kibuloy. Ay. Diyos ko. Nandyan pa rin sila para sa akin. Tapos sinabayan din nila ako lumabas. Sabay-sabay kami lumaban. Very good. Very good. Very good. Kung wala yun, tingin mo na mangyari. Siguro manghihina. Alam raw ni Amanda na marami pang naging biktima si Kibuloy. May ilan daw siyang kasamahan sa pastoral na mahina ang loob na magsampa ng kaso laban kay Kibuloy. Nandito na po tayo eh.
Nahuli na po. Paglakas na lang tayo ng loob. Sasabihin na lang natin yung totoo para makamit namin yung hustisya. Mensahe niya kay Kibuloy, Justice will prevail po. sinusubukan pa naming kunan ng pahayagang kampo ni Kibuloy pero dati nang itinanggi ng kampo niya ang mga paratang. Bilang tugon sa mga aligasyon ng human trafficking, sinabi ng Kingdom of Jesus Christ na freedom of choice ang isa sa pangunahing alituntunin ng kanilang grupo. Base sa pahayag ng Putang ina, freedom of choice ang puta. Ano ang choice? Pinagtatakot nyo? Asan yung choice? Tanginang choice yan. KOJC na pinost sa Facebook page ng SMNI News. Diyos ko. SMNI, ano na? Habang maaga pa, SMNI, sarado nyo na yan. Di kailanman pwedeng pilitin ang sinuman na gawin ng isang bagay. Ibig sabihin, kung mayroon nangyari o ginawa ang isang miyembro nito, ito'y dahil ginusto o Diyos ko! Tinakot nyo! Anong ginusto? Binrainwash nyo, tinakot nyo. Oh my God! Talagang kakapal na mukha dyan sa SMNI. Ha? At sa KOJC. Sige, push nyo pa si Kibuloy. pinili niya. Ayon sa KOJC, tinuturing na pinakamataas na uri ito ng pagkilala sa karapatang pantao at ito raw ang dahilan kaya masaya ang mga miyembro ng grupo sa kanilang ginagawa. Mula sa PNP Custodial Center, inilipat na sa Pasig City Jail ang 4 na kapwa-akusado ni Kibuloy alinsunod sa utos ng korte sa Pasig. Iahalo sila sa regular na selda. Definitely, ihahalo din po sila kasi wala na rin pong ibang bakanting selda. Otherwise, magsisiksikan po yung ibang selda kung magde-dedicate po tayo ng separate cell. Ang isa pang akusado sa kasong qualified human trafficking na si Pauline Canada, July 30 pa nakadetain sa Pasig City Jail. Nananatili naman sa PNP Custodial Center si Kibuloy matapos sumirit ang kanyang mga abogado na i-hospitalize siya sa Veterans Medical Center sa Davao. Sandali, may sira ulo. Ano to, sabi ni Danilo Chavez? Ikaw lang nagpapaangat, baka adik ka rin. Nakailang gramo ka. Huh? Mukha ba akong adik? Ha? Ha? Adik sa'yo, Danilo? Sumama ka dyan sa manyak mong amo, kay Kibuloy. Sumama ka na rin kay Duterte. Mag-party-party kayo mga ulul. Diyos ko. City. May kondisyong medical umano ang religious leader at may mga maintenance medicine na. Pero hindi masabi ng kanyang abogado kung para saan ang mga ito. Sabi ng korte, kailangan niya munang sumailalim sa medical evaluation. Nauna nang ibinasura ang hiling niyang ilagay sa AFP custody. Not necessarily Davao Veterans Hospital. So any hospital will do. So kahit dito sa Metro Manila yan, sir? Preferably, of course, Davao kasi taga Davao po si Pastor. Git ng PNP, meron naman silang sapat na pasilidad para pangalagaan ang kalusugan ni Kibuloy. Diyos ko. Asa pa. Asa pa makabalik ka sa Davao. Ha? Dito ka na lang. Hanggang dyan ka na lang, Kibuloy. Dami mong request. Asa ka pa. PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center po, and the PNP is ready to provide him the necessary medical assistance and attentions if needed po. Para sa GMA Integrated News, Joseph Sa mga late pumasok, panoorin natin ang buo na hindi ako magsasalita. Itong interview kay Amanda. Nakapag-react na ako kanina. Kaya play natin ang buo na walang tigil. Sandali. Ano ba yan? Of course. I cannot give you details. ang complainant na si Amanda, wala raw takot na naramdaman sa muling pagkikita nila kanina ni Pastor Kibuloy. Sobrang saya po kasi hindi ko po inaakala na sa haba-haba ng panahon na nag-voice out ako, lumabas na po talaga at nag-arraign. Dun po, sobrang saya po ako dun. Mula nang i-recruit maging miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao, naging close in pastoral daw siya, maliit na grupo ng mga pinili mga miyembro para personal na magsilbi kay Kibuloy. 17 anyos daw siya na mangyari ang umunay panghahalay sa kanya ni Kibuloy noong 2014. 2016 na makatakas siya sa tulong ng kanyang mga magulang. Hindi raw niya inakalang makakasuhan niya ang isang maimpluwensyahang taong tulad ni Kibuloy. Dahil dito marami raw ang gustong sumira sa kanya hanggang ngayon. Madalas po nila na sinasabi is to discredit nga po yung final ko. Madalas nilang sinasabi na pokpok daw po ako. Tapos idadamay daw nila yung family ko.
Pero iisa lamang ang pinaghuhugutan ng lakas ni Amanda simula noon. Family. Bakit? Kasi kahit nanggaling po kami dun sa loob, nandyan pa rin sila para sa akin. Tapos sinabayan din nila ako lumabas. Sabay-sabay kami lumaban. Kung wala yun, tingin mo anong nangyari? Siguro manghihina ako. Alam raw ni Amanda na marami pang naging biktima si Kibuloy. May ilan daw siyang kasamahan sa pastoral na mahina ang loob na magsampa ng kaso laban kay Kibuloy. Nandito na po tayo eh. Nahuli na po. Maglakas na lang tayo ng loob. Sasabihin na lang natin yung totoo para makamit namin yung hustisya. Mensahe niya kay Kibuloy, Justice will prevail po. sinusubukan pa naming kunan ng pahayagang kampo ni Kibuloy pero dati nang itinanggi ng kampo niya ang mga paratang. Bilang tugon sa mga aligasyon ng human trafficking, sinabi ng Kingdom of Jesus Christ na freedom of choice ang isa sa pangunahing alituntunin ng kanilang grupo. Base sa pahayag ng KOJC na pinost sa Facebook page ng SMNI News. Hindi kailanman pwedeng pilitin ang sinuman na gawin ng isang bagay. Ibig sabihin kung mayroong nangyari o ginawa ang isang miyembro nito, ito'y dahil ginusto o pinili niya. Ayon sa KOJC, tinuturing na pinakamataas na uri ito ng pagkilala sa karapatang pantao at ito raw ang dahilan kaya masaya ang mga miyembro ng grupo sa kanilang ginagawa. Mula sa PNP Custodial Center, inilipat na sa Pasig City Jail ang 4 na kapwa-akusado na Kibuloy alinsunod sa utos ng korte sa Pasig. Ihahalo sila sa regular na selda. Definitely, ihahalo din po sila kasi wala na rin pong ibang bakanting selda. Otherwise, magsisiksikan po yung ibang selda kung magde-dedicate po tayo ng separate cell. Ang isa pang akusado sa kasong qualified human trafficking na si Pauline Canada, July 30 pa nakadetain sa Pasig City Jail. Nananatili naman sa PNP Custodial Center si Kibuloy matapos sumirit ang kanyang mga abogado na i-hospitalize siya sa Veterans Medical Center sa Davao City. May kondisyong medical umano ang religious leader at may mga maintenance medicine na, pero hindi masabi ng kanyang abogado kung para saan ang mga ito. Sabi ng korte, kailangan niya munang sumailalim sa medical evaluation. Yung mga medical na kailangan ni Kibuloy para sa pagano yan, gamot sa kate. Kailangan niyang magamot yung kate niya kasi kating-kate na siya. Baka kahit pader, kiskisin na niyang kanyang hotdog. Para dun yung kate po, para dun yung kate. Sa mga hindi nakakaalam na kailangan niyang medical. Kating-kate na po kasi si Kibuloy. Doon naman sa mga DD shits na patuloy na sumusuporta kay Kibuloy. Sige! Protektahan nyo, suportahan nyo ang manyak na yan. Diyos ko, pag lalo naging guilty yan, nakakahiya kayo. Diyos ko, may mga pamilya kayo, may mga anak kayo, pinoprotektahan nyo, manyak. Isip-isip! Hi, Ate Merlinda, good morning. Kawawa mga taong pumapanig sa kasinungalingan, parang pinapakita nyo lang kung anong uri sila. Ate Arlene, totoo yan. Itong mga sakit-sakit na to, sus, Ginoo. Nakaka-score nga ng 92 points sa basketball. Tapos nung nahuli, puro na sakit. Sakit sa hotdog yan. Kating-kating na naman kasi yan. Yan ang sakit talaga niyan. Walang iba. Malusog pa yan. Daming ang ginahasa eh. Hayop yan. Tapos ngayon magkakasakit. Diyos ko. At yung nag-comment naman patungkol sa ratings ng ating mahal na Pangulo. Asa na yun?